Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang estratehiya. Ang estratehiyang halina't isa tao ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang pag-unawa sa kilos at gawi ng mga tauhang nabasa sa teksto o ng mga karakter na nakikita nila sa araw-araw. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang damdamin, suliranin at mga posibleng lunas sa mga sitwasyon. Maaring gamitin sa estratehiyang ito ang mga tagpo sa pinag-aralang teksto o ang mga aktentikong karanasan ng mga mag-aaral sa araw-araw. Kaya ang isang estratehiyang ito ay mahalaga para sa mga mag-aaral na matutunan na ipakita ang kanilang pag-unawa sa mga karakter sa pamamagitan ng pag-arte o pagpapakita ng kilos at gawi. Sa pamamagitan nito ay nabibigyan sila ng pagkakataon na magpahayag ng kanilang damdamin at maghanap ng solusyon sa mga problema gamit ang mga tagpo sa teksto o kanilang sariling karanasan. Sa estratehiyang ito, kinakailangan ng major character o pangunahing tauhan at mga katulong na katauhan o mga minor character. May gaganap ring tagapagmasid o observer at tagapagsuri o analyst. Tinitignan ng tagapagmasid ang emosyong ipinapakita ng tauhan habang pinapansin naman ng tagapagsuri ang angkupan ng panalitang ginagamit. So ang tungkulin ng isang tagapagmasid ay obserbahan ang mga emosyon na ipinapakita ng tauhan. Kung ano ang kanilang ngalaw, ekspresyon ng mukha, boses, at boses na angkop sa sitwasyon. Samantala namang si tagapagsuri ay sinusuri niya ang panalitang ginagamit kung malinis, magalang, angkop sa tauhan at malinaw at naayon sa sitwasyon. Pagkatapos ng palabas, magbabahagi ang tagamasid at tagapagsuri ng kanilang mga obserbasyon o magbibigay sila ng kanilang opinyon batay sa ipinakita ng mga major character o mga pangunahing tauhan o ang mga katulong na tauhan. Susunod, dadako naman tayo sa batayang teoretiko. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala nila Chesler at Fox, 1966, na ang estratehiyang pagsasatao o role-playing ay isang mabisang teknik at pakipakinabang sa maraming guro. Ayon sa kanila, ito ay mabisang paraan ng pagtuturo dahil nakakatulong ito sa guro na mapadaloy ng maayos ang gawain sa klase. At natutulungan nitong makamit ang layunin ng mag-aaral at nagbibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na gumanap ng iba't ibang papel o karakter sa role-playing tulad lamang ng pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, tagamasid at tagasuri. Dahil dito, mas mapalawak ang kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. Sa madaling salita, ang pagsasatao o role-playing ay epektibong paraan ng pag-aaral dahil pinapagamit nito ang imahinasyon, pag-iisip, pag-uunawa at pakipag-ugnayan. Dahil mas natuto sila dahil sila mismo ang gumaganap sa sitwasyon. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa mga paniniwala nila Chesler at Fox 1966 na ang estratehiyang pagsasatao ay isang mabisang teknik at kapakipakinabang sa mga maraming guro sa pagpapadaloy ng mga gawaing pangklase upang matamo ang mga tunguhing pampag-aaral. Sinasabi nina Chesler at Fox 1966 na ang estratehiyang pagsasatao o pagbibigay katauhan sa mga konsepto o bagay upang mas madaling maunawaan ay isang mabisang paraan na madalas ginagamit ng mga guro. Nakakatulong ito para maging mas malinaw, mas kawili-wili at mas madaling maintindihan ang mga aralin at gawain sa klase. Kaya mas natatamo ng mga mag-aaral ang kanilang layunin sa pag-aaral. Paano gagamitin ang estratehiya? Una, magpabasa ng tekstong naratibo, kwentong bayan, pabula, alamat at iba pa.
Maaring gagawin ng guro ang estratehiyang masining na pagkwento o masining na pagbabasa habang ang mga mag-aaral ay tahimik na sumusunod sa binabasa. Pangalawa, pagkatapos, hatiin ang klase sa 5 pangkat. Isang pangunahing tauhan, 2 katulong na tauhan, isang taga-masid at isang taga-suri. Pangatlo, sa meta card, ihanda ng guro ang sitwasyong isa sa tao ng mga mag-aaral, hango sa mga tagpo sa nabasang naratibo o mga kaugnay sa sitwasyon ng mga tagpo. Pang-apat, bigyan ng 5 hanggang 10 minuto sa paghahanda. Pang-5, ipakita o isakilos ang mga tagpo o sitwasyon. Pang-6, sa patnubay ng guro, maglalahad ng obserbasyon ang taga-masid at taga-suri. 3 minuto bawat isa. At panghuli, tatawag ang guro ng ilang mag-aaral na maglalahad ng pagbubuo. Paano gagamitin ang estratehiya? Una, magpabasa ng tekstong naratibo, kwentong bayan, pabula, alamat at iba pa. Maaaring gagawin ng guro ang estratehiyang masining na pagkwento o masining na pagbabasa habang ang mga mag-aaral ay tahimik na sumusunod sa binabasa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon naman ay tutuklayin natin ang panghuling estratehiya. Ang estratehiya, halina, isa tao. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, teacher! Ngayon ay magbabasa ako ng isang kwento na pinamagatang ang alamat ng paro-paro. Handa na ba makinig ang lahat? Oo! Ang alamat ng paro-paro. May 2 magkakapatid na ulila na naninirangan sa Laguna noong unang panahon. Sila ay sina Amparo na ang palayaw ay Paro at Perla na kapatid niya babae. Si Paro ay nakatatay na kapatid ni Perla. Bagamat siya ay panganay ay hindi nakitaan ng kasipagan at madalas si Perla ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw ay nagkaroon ng tampuhan ang magkapatid at si Paro ay nagtungo sa kanila upang makita ang mga bulaklak. Pumunta na nga si Perla na mag-isa sa tabing-ilog para maglaba. Si Paro naman ay pumunta sa kanilang hardin. Hindi nagtagal, merong matanda na dumating. Nilapitan ng matanda si Paro at namalimos ang matanda kay Paro. Sinigawan ni Paro ang matanda na umalis at pinarusahan ng matanda si Paro na maging katulad ng isang bulaklak, ngunit isang kulisa. Habang naghahanap si Perla kay Paro, ay may isang bulaklak na lumutang sa kinahulugan ni Amparo. Dahan-dahan nawala ang hugis ng bulaklak at ito ay nagkaroon ng pakpak. Ito ay nagpunta sa mga bulaklak at tuluyang kinabahan si Perla. At nasambit niya ang mga katagang, Paro! Paro! At yan nagtatapos ang ating kwento, ang alamat ng paro-paro. So ngayon, upang malaman ko kung kayo ay nakikinig, ako ay magtatanong. Sino-sino nga ba ang mga tauhan sa kwento? Yes, please? Ang mga tauhan sa kwento ay si Perla, si Paro at ang matanda. Magaling! Dahil ikaw ay nakikinig, maaari mo natin bigyan ng maraming kamay si Feliz. Ang kasunod naman, sino si Perla sa kwento? Yes? Magaling. Siya ang kapatid ni Paro. Na? Mabait. So, siya ang kapatid ni Paro na mabait. Dapat lahat kayo ay mabait. Tama. Sino naman si Paro sa kwento? Siya ang kapatid ni Paro. Yes. Narinig ko na ikaw
na salbahe. Tama ba ang kanyang ginagawa? Hindi! Dapat ba natin siyang sundin? Hindi! Bakit? Huwag mag-ahamagan silang kuros. Sino ang magbibigay? Rachel. Yes, Rachel? Dapat natin tularan ang ginagawa ni Paro dahil hindi po ito maganda. Magaling! Dapat hindi natin tularan si Paro sapagkat ito ay hindi tama. Hindi tama. Pangalawa, pagkatapos, hatiin ang klase sa 5 pangkat, isang pangunahing tauhan, 2 katulong na tauhan, isang tagamasid at isang tagasuri. Pangatlo, sa metacard, ihanda ng guro ang sitwasyong isa sa tao ng mga mag-aaral, hango sa mga tagpo sa nabasang naratibo o mga kaugnay sa sitwasyon ng mga tagpo. Pang-apat, bigyan ng 5 hanggang 10 minuto sa paghahanda. Ngayon na alam niyo na ang alamat ni Taro-Taro, mayroon tayong aktibidad na gagawin. Ngunit bago yan, kayo muna ay hahatiin sa 5 pangkat. Gusto niyo ba na kayo ang pumili ng iyong mga kagrupo? Oo! Okay, pipili kayo ng 5 tao para makabilang sa iyong pangkat. Nakapili na ba? Okay, ngayon, punta na kayo sa inyong mga kagrupo. Ano pong gagawin mo? Ngayon, pumili kayo ng mga 5 tao na may mga gagampanan. Isang pangunahing tauhan, 2 suporta na tauhan, isang tagamasid at isang taga-suri. Ulitin mo, isang pangunahing tauhan, 2 katulong na tauhan, isang tagamasid at isang taga-suri. Ang gagawin ng tagamasid at taga-suri ay magmamasid sa emosyon na pinapakita ng karakter sa pagsasalita at magsusuri sa pananalita na ginamit nila sa kanilang pagsasalita dito sa harapan. Ngayon, ano nga ba ang inyong isasalita? Mayroon ako dito ang ihanda na tinatawag na metacards. Kayo ay bubunot ng isa at nakasulat dito ang pangyayari sa alamat na inyong isasalita sa harapan. Ngayon, nakita niyo ba ang pangyayari na nakasulat yan? Nakita niyo ba? Ngayon, bibigyan kayo ng 5
ipakita o isakilos ang mga tagpo o sitwasyon. Pang-anim, sa patnubay ng guro, maglalahad ng obserbasyon ang tagamasid at tagasuri. 3 minuto bawat isa. At panghuli, tatawag ang guro ng ilang mag-aaral na maglalahad ng pagbubuo. So, maaari nyo ba naman isaalis sa inyo mga upuan? So, magsisimula tayo sa unang pangkat. So, bibigyan natin sila ng maraming palakpak. Maraming palakpak. Mahilig ang lahat para makasundan natin ang unang presentación. Maaari na kayo magsimula. So, ang amin po ang paglilinis ni Perla, ang paglilinis ni Perla ng bahay. Guys, paglilis ni Perla. Uy, aking kapatid, mahal mo ba akong tulungan sa ating paglilinis? Ang hindi naman yan eh. Kung kailangan ko talaga ng may gagawin ako. Kasi wala akong katawan mo, Paro. Bahala ka dyan. Dahil sa emosyon ni Paro na naiba ang kanyang at dahil sa emosyon na kanyang ipinakita ay naiba ang kanyang wika at tono. Yan na eh. Ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon, sa pangalawang pangkat, aming gagawin ang paglilinis ni Perla ng tulong kay Paro. Paano ba ako tulungan sa paglalaba? Ang dami kasi damit mo eh, napakadumi pa! Naku, Perla, kaya mo na yan. Laki ka na eh. Maglalaba ka. Paano? Paano mo ba ako tulungan? Ang bigat kasi ng ilabag ko mga damit. Naku, Perla, kaya mo na yan. Nalakas na eh. Sa akin, pinakita sa aking book, pinakita. Si Perla ay isang masipag na bata. Si Paro naman ay isang masaway, makulit at hindi nakikinig sa kanyang kapatid. Sa emosyon naman, nakikita ko napakasaway si Paro naman ay Perla. Maraming salamat. Kaya kami na sa pangalawang pangkat. Ngayon siya naglalak talo sa pangatlong pangkat. Ano po yung Mula sa harapan, maraming lugar.
ito.